sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching sa kanyang special na araw. Kaya nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoon at tunay po na kapag ang Diyos ay kumilos, isang hining malalim, subalit pag dinama mo, kahulilip, kagalakan. Amen po ba? Dinaanan ka man ng bagyo, kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi kanya kayang igupo, hindi kanya kayang ibuwal, mananatili kang nakatindig sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo na sa tuwina nabibiyayaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching. Sapagkat katotohanan po, pagtibayin lamang po natin ang pahayag sa bawat araw at kamtin po natin at ating isabuhay. Sinisiguro ko po sa inyo, hindi kayo iwan ng banal na Espiritu. Kaya sa atin pong lahat, ipaglaban po natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong magpapadala sa anumang daratal sa ating buhay na makapagwawasak sa atin, kundi pagtibayin natin ng ating kapiling, ating tagapagtanggol ay walang sino mang makapapantay sapagkat siya ang kalahat-lahatan. Amen po ba? Nainip na po yata ang ating organisto. Salamat po Ama. Para po sa ating lahat, salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may bagyo. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyan lakas kung may
ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin, bagamat kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyan lakas kung matukso ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyan lakas kung may tukso ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Ikaw, tanging ikaw lamang, o aming Diyos na buhay, ang aming pag-asa. Tanging ikaw lamang, ang aming matibay na sandigan. Tanging ikaw lamang, ang aming maaasahan sa buo naming buhay. Kaya Ama, walang hanggang pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa taong kinalugdan mo, na tuwirang ginagamit mo. Iiwanan ang 99, hahanapin lamang ang nag-isang naliligaw. Purihin ka, Ama. Ginamit mo man ang aming mga katauhan sa mapait, sa mapakla. Subalit, salamat, salamat, salamat. Amen, Lord. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nadinig niyo po ba yung kanta niya? Nilagyan niya ng bagyo. Di naman po yun ang salita dun eh. Pero siguro po inabutan siya ng bagyo. Ganun pa man, sabi nga po ng Banal na Espiritu, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng araw ay tagtuyot, hindi lahat ng araw ay tagulan, hindi lahat ng araw ay bagyong sadya, hindi lahat ng araw tayo ay may luha. Amen po ba doon? Sapagkat ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay dakila, siya ay maunawain. Kanya kahit ano pa ang ating dalahin, sa Kanya natin iyalay, sapagkat higit niyang nababatid kung ano ang marapat
na sa atin ay ibigay. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po, ganito lang yon eh. May natanaw po kasi akong isang kapatid. Kanya gusto kong umpisahan ito sa ganitong pamamaraan. Ikaw ba'y may lumbay o karamdaman? Ikaw sa amay manahan, di kanya iiwan. Umulan mat umaraw, may bagyo o lindol, siya'y nariyan. Amen po ba doon? Walk on, with faith in your heart. At para dito sa walk on, gusto ko pong tawagin ng isang kapatid na na-miss namin ito kahapon, dala nang sa kanila ay may baha. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Eli Fernandez. Di po ba? Kawo-walk on niya, kahit may bahaan, dito sila ng pamilya niya. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayo? Opo, pasensya na po. Hindi po ako talagang pasi ngayon eh. Opo, pero po, inaangking ko po ito ay pagpapala sa akin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Eli Fernandez. Natinig mo po ba yung intro ko? Ikaw ba'y may lumbay o karamdaman? Ikaw sa amay manahan. Walk on. Yun po ang kasunod. Kanya po para sa iyo yun. Hindi po kakantahin mo to. Akala ko po ligtas na ako. Nagkukwentuhan po kasi kami sa tindahan eh. Pero ganun pa man, dahil atas ng Ama, kakanta ako. Kahit po ako hindi marunong kumanta, kakantahin ko po yun. Tito Alan, anong kanta, tita? When you walk to the storm, put your head up high and don't be afraid of the dark. That's the end of the storm. There's a golden sky and the sweet silver sound of the lark. Walk on through the rain, walk on to the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Maraming salamat po. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po ba napakarunong niya, napakadakila niya? Kung saan nga po ang tema natin ay kagalakan, napunto sa storm, sapagkat natapos na po ang storm kahapon at naka-walk on na, although alam kong kahit papano, merong konti pa. Subalit sa kalooban ng Ama, kung ano man ang storm na yon, papawiin niya. Amen po ba doon? Alam niyo po, bilib ako sa katatagan ng kapatid ko na to. Sa kalooban po ng Ama, kung gusto niyang magbahagi. At pagkatapos ay umapit pa, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Eli. Buhay po ba ang Diyos?
Siguro po talagang kaloob niya na hindi lamang ako aawit sa harapan ninyo ngayong umaga, kundi magbabahagi pa rin po ako. Alam po ninyo, nandito pa ako kahapon. Umalis po ako sa amin 3:30 in the morning. Kasi po usapan namin ng mga Kaps, magmi-meet kami doon sa bahay ng aming kapatid na JR, yung kakaps namin. At doon, kami magmumula papunta rito sa Dambana. Kasi po, mamanyanitahin namin ang mahal na apo kasi po birthday po niya kahapon. At purihin ng Ama, nangyari po, natupad po yung aming plano na sorpresa namin ang mahal na apo dito ng 5 o'clock in the morning nang lumabas siya. Nandito na po kaming lahat ng mga Kaps at nagumpisa po kami, umawit po kami ng happy birthday para sa kanya. Nakikita ko po siya habang nakaharap sa amin. Sabi niya, hindi daw niya malaman kung ano sasabihin niya. Siguro po dahil sa kabiglaanan, hindi niya in-expect na kaming lahat ng mga Kaps ay nandoon at nababatiin siya. At nakita ko po ang kagalakan para sa kanya. Higit sa lahat, kami ng mga Kaps ay ganun din. Masaya kaming lahat dahil sa ganung pamamaraan na iparating namin sa kanya ang taos-pusong pagbati namin sa kanyang kaarawan. Alam po ninyo mga kapatid, pagkaraan nung kami ay kumain ng almusalan, sa dala ng kasungitan ng panahon, umuwi na po ako. Siguro po kauna-unahan po akong umuwi kahapon sa mga kasama kong Kaps. Dahil naisip ko po ang kasungitan ng panahon, dahil yung aming lugar sa San Miguel, ay kadalasan po ay talagang bumabaha doon. So sabi ko hindi maganda. So ang isip ko, ang plano ko, kaya po maaga akong umuwi, dahil gusto ko po sana na makabalik kami kasama ng aking may bahay at ng aking anak. Pero hindi po ganun ang nangyari. Kasi po yung aking apo, hiniram po nung daddy niya. Taga San Ildefonso po kasi yung manugang ko. Ang sabi niya, Ma, sabi niya, isusuli ko rin po mamaya si Chase mamayang hapon. So nung kami po ay nasasakyan na, papunta na po kami dito, lagpas na po kami ng San Ildefonso. Nasa boundary na po kami ng San Ildefonso at San Rafael. Talaga po ang ulan hindi humihinto, sobra ang lakas. Naisip naming mag-asawa na kung aabutan ng baha yung apo ko doon sa manugang ko, baka po magkaroon ng problema kasi po hindi kami makakaraan papunta sa kanila. Naisip ko, Mama, mahirap na kasi si Chase, pag umiyak yun, hahanapin ka. Wala naman pong ibang makakapagpahinto sa pag-iyak nun kung hindi yung lola lang, yung misis ko. So naging dahilan po yun para bumalik kami. Hindi na nga po kami natuloy rito. Kaya po ang aking kabiyak ay muling nagsumikap na para makarating kami ngayong araw na to. Alam po ninyo mga kasama, kahapon nakita ko at alam ko naman ang kaganapan noong gawain ng hapon. Alam ko naman po ang dami ng tao talaga. Grabe, alam ko po yun. Bagamat ang alagad at ang Kaps ay nagsama-sama, meron po naman kaming nakahanda na kaunting pagkain para sa lahat. Alam ko po na medyo talagang kinapos pa rin. Ano po? Ako po ay isa sa nagpapaabot sa inyo ng pasasalamat. Na pasasalamat po dahil hindi nyo pala nakakalimutan ang kaarawan ng ating minamahal na Apo Kunching. Alam po nyo, isang bagay yon na mapapasaya natin siya. Tamang sandaling oras, pero ibibigay natin ang kasiyahan sa kanya. Ako po ay talagang taas ang kamay ko at ang paa ko pag ang pinag-uusapan ay ating mahal na Apo Kunching. Dahil po siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang sakripisyo ng taong ito. Ibinigay niya ang sariling pamilya niya. Isinuko niya ang sarili niya. Bagamat siya nung panahon na yon ay napakaganda ang buhay niya. May hanap buhay siyang napakaganda. Ang kanyang kabiyak ng puso ay meron ding trabahong maganda. Nag-abroad po yung anak niya. Pero po ang nangyari, in-stop pong lahat yan ng mahal na Apo. Para lamang pong bigyan ang panawagan ng ating Panginoon sa kanya. Alam po ninyo ang sakripisyo niya sa loob ng 1 linggo, halos 1 araw lamang po, di ba? Alam po ninyo yon, Sunday lang. Pero may time, may pagkakataon na kahit linggo na ibibigay pa po niya sa atin. So, ibig sabihin, straight sa loob ng 1 linggo, halos hindi na po siya napapahinga.
para lamang po gampanan ang kanyang gampaning ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon. Kaya po sa inyong lahat na nandito, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ipaabot sa inyo na sana po ipagpatuloy natin ang gawaing ganito. Ang laging pagsuporta, pagtugon ng suporta para sa Kanya, hindi lamang po para sa atin, sa mga kababayan at sa ibang mga kapatid pa natin na sa ngayon ay medyo hindi pag-aanong at hindi pa lubusang naniniwala sa Kanya. Alam ko po, araw-araw ay mayroong mga kaluluwang nandito na talaga pong halos nag-uobserba pa rin. Hindi pa rin po lubos ang paniniwala natin, ang paniniwala nila sa ating mahal na Apo Kunching. Ako po isang buhay na nagpapatotoo sa inyo dahil mayroon po akong anak na nagkaproblema, kaya po kami napunta rito. Hindi lamang po ako, marami pa pong araw-araw ay naririnig nyo na nagpapatunay sila na ang kahiwagaan ng Panginoon ay nandito sa dambanang ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Siguro po alam ninyo na di po ba, paano po ba nagkakaroon ng isang santo o isang santa? Di po ba nagkakaroon lang tayo ng mga ganoon pagka ang isang tao ay namatay na? Totoo po ba yon? Halimbawa po, isang halimbawa si Santa, yung babae, Faustina, ano po? Di po ba naging santa siya dahil nawala na po siya? Alam po ninyo, ang Panginoon ay nandiyan dyan, nakasaksi sa atin. Kung dumating yung sandali na ang ating mahal na Apo Kunching ay wala na at nagkaroon ng pagkakataon na naghahanap ng isang babae na po pwedeng maging santa, alam po ninyo, ang pangingilabot ko sa harapan ninyo ito. Ako po ay isang tatayo at para magmungkahi na kung po pwedeng gawin ang ating mahal na Apo Kunching na maging santa. Alam po ninyo, sa hirap ng dinadanas niya sa atin sa ngayon, lahat ng sakripisyo ginagawa niya. Dapat lamang po para sa akin na siya ay maging santa. Harinawa po pagdating ng panahon, kung dumating yung takdang oras, harinawa ang sinasabi ko ay maganap. Dahil para sa akin, hindi gawang biro ang sakripisyong tinanggap ng ating mahal na Apo. Ang buong pamilya niya saksi sa pang-araw-araw na paghihirap ng kanyang katawang lupa para lamang po matugunan ang atas na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Para po tayo na nandito na buhay na saksi at nalalaman natin lahat ito, para po tayo ay magsawalang kibo, mababaliwala natin ang lahat ng ito. Sana po mga kapatid, kung hindi man natin magawa na sa sariling pamilya natin, doon man lang po sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin, ay maibulong natin, maibahagi natin ang gawaing nagaganap dito sa Kapatirang Divine Mercy. Amen po ba? Umaasa po ako at lahat ng Kapatirang Divine Mercy sa pangalan ng ating minamahal na Apo Kunching na sana ay mapalawig pa natin ang kapatirang ito, na makatulong pa tayo ng mahal na Apo Kunching para lalo pang marami pa tayong kaluluwa pa na maakay patungo sa Kanya. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Ang ganda po na binahagi niya. So bukod po sa magandang awit, meron pa siyang magandang naibahagi sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Opo. And gusto ko lang po ang dugtungan yung sinabi niya. Bumalik po sa aking kaisipan kung kung ating pinagmasdan ang mahal na Apo kahapon sa kanyang pagtindig, inuna niya po ang pagpapasalamat sa Panginoon. At kung inaunawaan po ninyo, isa-isa niya po tayong pinasalamatan. Amen po ba doon? Nadinig niyo po ba yon? At nakadudurog po ng puso, sapagkat ang isang Apo Kunching ay napakababa. Kung saan sa kabila ng kanyang malalim na pagsusumakit upang makatupad sa kapag-aata sa kanya, naroon pa rin ang kababaan na ipinamalas sa atin kung paano ang bawat isa ay kanyang pinasasalamatan. At dahil dito, sabi ko nga, napakapalad natin. Isa siyang tuwirang huwaran. At kung ano nga po yung naibahagi ng kapatid na Eli, alam ko po, marami sa atin ang sasang-ayon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sadyang napakabuti ng Ama. Ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Ang kabatiran ay pinagdudugtong-dugtong niya. Binibigyan niya ng kahalagahan ang bawat salita, ang bawat gawa, upang ang madama natin ay tanging siya. Amen po ba doon?
At upang mapalawig pa ang magandang umaga, gusto ko pong palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa aking kapatid na Mirna. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Amen na amen po doon. Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Wala pong masambit sa tuwina kundi ibalik ang papuri at parangal sa iyo at pasalamatan ka ng walang hanggan. Hambing sa unang kapatid ko na nag-alay ng awitin sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y inalay sa iyong kadakilaan. Amen. Mapagpalang umaga pong muli, mga minamahal kong mga kapatid. Flashback pa po ng kaarawan ng ating mahal na Apo kahapon. Amen po ba? Kung papaano katotohanan po ang pagbabahagi ng ating kapatid na Eli. Hindi ko po masabi kung parang anniversary, higit pa sa anniversary, sa dami ng tao. Di po ba? Sa kabila ng masungit na panahon, sadyang ipinadama ng bawat isa ang pagmamahal sa Ama at sa kanyang kinalugdan bilang ang ating mahal na Apo Conching. At sadyang napuspos ako ng galak at hindi may paliwanag na damdamin simula sa pasimula ng gawain sa pagmimisa ng ating mahal na Kura Paroko habang nakaupo dito ang mahal na Apo sa tabi ni Mami Betchico, habang nangungusap ang ating mahal na pari at parang sa kalooban ng may nangungusap sa katauhan ng mahal na Apo. Ako naman po, doon sa gilid na aking inuupuan, parang ibig kong umiyak na hindi ko maunawaan at pasulyap kong sinusulyapan ng mahal na Apo. At damang-dama kong katauhan ng Mami Bet na parang nais niyang yapusin ng mahal na Apo. Bakit po? Kung nanamnam po ninyo ang mensahe ng mahal na pare, yung mga mensaheng ipinaabot ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo, sadya pong nakakagalak para pong kitang-kita ko yung reaksyon ng muka ng ating mahal na Apo, parang tiimbagang sa pagluha, sa galak o sa kung papaano na ganun din kay Mami Beth. Hindi ko po alam kung ba't silang dalawa yung napagtuunan ng aking pananaw na tila ibig yapusin ang ating kapatid ang mahal na Apo. Gayon din ako. Kumbaga, puspos ako ng kagalakan na hindi ko kayang ipaliwanag. At kahapon po, ayon doon sa sistemang pinagkaloob ng Panginoon kay Mami Betchico, hindi ko po alam na magiging kabahagi ako ng gawaing pangkabanalan kahapon patungkol sa kaarawan ng ating mahal na Apo. At purihin, dakilain siya sapagkat ayon doon sa temang pumasok, doon sa mga nagbahagi ay niloob ng Amang maawitan ko siya. Kaya po galak na galak ako at hambing ngayon ako din po ay nahuli sa hindi po kaalaman ng kapatid. Ako po'y nahuli. Subalit ang sabi ko sa sarili ko, Panginoon, napakabuti mo. Sa tuwina narito lang ako, humingi ako ng kapatawaran kung ako'y nahuhuli. Subalit ang sabi ko nga sa Ama, nandito lamang ako. Sa tuwina'y gamitin mo ako kung kalooban mo. At muli po ay lubos ang pasasalamat ko sa iyo sa maganda at masayang kaganapan na pinagkaloob mo kahapon sa kaarawan ng aming minamahal na Apo Conching bilang kinalugdan mo. Sadya pong napakaganda po ng flow ng, ano po bang sasabihin ko doon? Ng sistema. Kung paano pati yung mga kaukulang tinawag na magbabahagi ay sadya pong nag-uumapaw ang mga kagalakan sa puso sa kabila ng marubdob na pag-ulan, paghangin, at kung paano nila tinahakang daan. Amen po ba? Talagang masyado pong natats ang damdamin ko. At higit sa lahat, kung hindi po nagmensahe ang mahal na
na pare sa edad ng ating mahal na Apo, kung saan yung 5-6 ay may mensahe. Tubong-tubo na ang mahal na Apo sa kanyang mabubuting handog sa atin mula sa banal na Espiritu. Hindi ko po namalayan na ako po pala ay mag-57 pa lang. Ang alam ko po, sa Biyernes ako'y 58 na. 57 pa lang po pala, sapagkat ako ay matanda ng 1 taon sa ating mahal na Apo Kunching. Dala siguro ng katandaan at sa dami ng pinagdaraanan, pati edad ay nakakalimutan na. Di po ba? Walang bali na ang edad, basta ang mahalaga, patuloy pinahihiram ng buhay ng Ama dito sa lupa at patuloy makapaglingkod sa Kanya. At gayon po, kung paano tinuran ang takda ng tao ay hindi takda ng Diyos, sapagkat sa aking puso, ang nasa kusanang awitin ay ibang awitin, subalit ang kaukulang ibinigay sa akin ng Espiritu ay ang awiting ito. Sapagkat ayaw ko pong biguin, pagkat damang-dama ko't batid ko na hindi tao ang nagpapaawit sa akin ito, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya maaaring hindi na po mahalaga kung may tugtugin, sapagkat sa karamihan ka po ng tinutugtog ng ating kapatid na Alan, tila po ito'y medyo nalimutan. Subalit, nais ko pong awitin ito sa ating Panginoon. At ang awiting ito ay mula sa aking puso, mula sa puso ng mga kapatid, at naniniwala akong ang awiting ito, Ama, ay mula sa puso ng kinalugdan mo, kung saan ang lahat-lahat sa kanyang buhay ay para sa iyo. Ang lahat sa buhay ng ating mahal na Apo ay inialay sa ating Ama para sa ating lahat. Sa kanyang katapatan ng pagtupad, ang lahat ng ito, Ama, ay para sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Gaya po ng tinuran, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang awitin, kundi ang nilalaman at kung paano natin ito nanamnamin. Sa ating minamahal na Apo, mula po sa inyo, para sa ating Ama. Ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha at tagumpay, dulot lahat sa'yo. Lahat ng himig at awitin nagbuhat sa aking damdamin. Handog ko lahat, alay ko lahat sa'yo. Ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Mula na makilala ka, O Diyos ko, ikaw ang nag-iisa kong pag-ibig, nakaukit sa puso ko't damdamin. Narito ako, lumalapit sa iyo. Ang lahat ng ito'y handog sa'yo.
di sapat ang himig ko sa kabutihan mo. Hinango mo ako sa dusa upang ika'y madama sa tuwina. Inagay mo ko, niyagap mo ko, inibig mo ko, o Ama ko, o Ama. Kay buti mo, o kay dakila mo, salamat po, aking Ama, sa pag-aakay mo. Paano ko ito sasabihin? Paano ko ito aawitin? Kung ika'y wala sa puso ko, ang lahat ng ito'y para sa'yo. Luha, tagumpay, dulot lahat sa'yo. Paano ko ito aawitin? Paano ko ito sasabihin? Paano ko ito mararamdaman? Kung ika'y wala sa puso ko, paano ko ito aawitin? Paano ko ito sasabihin? Kung ika'y wala sa puso ko. Hindi kailan pa man, Ama ko, hindi ko nga maaawit ito. Hindi ko nga masasambit na ako'y nagtagumpay kung di ko naramdaman na ikaw ay buhay. Hindi nga ako makatitindig sa harapan. Hindi maglalakas ng kalooban na ipagwagaywayan ko ang iyong kabutihan kung di kita tuwirang naramdaman sa puso ko. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. At ang lahat sa buhay ko ay para sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakaganda po ng inawit niya. Kahit po ang narration na inawit niya pa rin. Ang mataas na tinig na hindi ko maabot-abot na kahabang umaawit siya, gusto kong umakyat din ng pataas, ng pataas, ng pataas din, ng ganon. Sapagkat napakataas ng tinig ng kapatid ko. Subalit buhay ang Diyos. Gabay at patnubay niya ang siyang nagharing ganap upang maisadsad niya ang mataas na awitin. Amen po ba doon?
Paano na nga po ba? Paano na nga po ba natin magagawa ang maraming bagay kung wala ang Ama? At kung hindi naman po siya ang maghahari sa ating puso't kalooban, paano nating maipadadama ang pag-ibig, pag-unawa, pagmamahal, pagpapakumbaba? Kung bilang tao, taong-tao lang, hindi natin magagawa. Subalit, sa kalooban ng Ama, sa gabay at patnubay niya, walang mahirap at walang mabigat ang hindi natin maisasadsad. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po, inumpisahan natin ang gawain ng may galak. Sapagkat alam ko po, ang bawat isa sa atin, lalong higit yung narito kahapon, ay puspos ng kagalakan. Binaha ka ba? May galak ba sa puso mo? Nagutom ba kayo? Nagutom po ba kayo? Hindi po. Sapagkat ipinagkaloob ng Ama ang kabusugan sa atin, maaaring ang iba literal na gutom, ang mga tiyan. Subalit ang puso't kalooban, puspos ng kagalakan at busog na busog. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, sapagkat sa humilya pa lang ng pare hanggang sa mensahe ng mahal na Apo, kung ating nadama, higit pa sa isang dulangang puspos at puno ng pagkaing masarap ang ating natikman. Amen po? Yes. Kanya po, ang bawat isa na naniyalig ako, naniniwala ako, at inaangkin ko, hindi lang galak sa puso ang nadarama, kundi kapuspusan. Amen po ba doon? At para po palawigin ang ating gawain, ang ating, although hindi po temang literal na kagalakan, sapagkat inumpisahan lang po ito ng kapatid na Pilar, upang ipadama ang kagalakan sa kanyang puso. Kahapon po ang facilitator ay ang aming inang pastol. Alam ko po iba yung kagalakan na sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aming inang pastol na si Mami Beth. Salamat pong muli, amin dakilang Ama. Natapos ang mabiyayang araw kahapon na sa kabila ng sungit ng panahon, pinaganap ninyo ang marapat maganap. Pinadatal ninyo ang dapat na idatal. At ibinigay ninyo ang biyaya, hindi man biyayang material, subalit batid ko Ama, ang bawat isa ay umuwi ng may kagalakan sa kanilang puso't kaisipan dahil sa ipinakita mo at ipinadama mo ang iyong pagka-Diyos na buhay sa bawat anak na inakay mo na makatungo kahapon sa lugar na ito. At ngayon po, samot dalangin ko ang mga kapatid kong inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Nawa po, puspusin niyo siya ng kagalakan, kapayapaan ng kaisipan, upang ang bawat isa mamaya, pag-uwi nila, sila ay may baong kagalakan patungo sa kanilang mga tahanan. Amen. Kagalakan ng puso ko na ako ay naakay sa banal na lugar na ito. 7 taon na ang nakararaan na ang buhay ko ay ginugol ko sa mga bagay na makamundo, pagpapaunlad sa sarili ko, pagpapaunlad sa pamilya ko, subalit hindi ko naramdaman ang tunay na kagalakan sa mga ganong bagay. Ang tunay na kagalakan pala ay makilala mo ang Diyos na buhay, nakikilos sa ating buhay. Kaya subukan po ninyo na hanapin siya, palalimin ang iyong relasyon sa Kanya. Ito pong kagalakan na ibinabahagi namin sa inyo ay 100% mararamdaman ninyo. Galak po ang puso ko sapagkat sa tuwinang maririnig ko ang tinig ng kapatid kong kaaawit lamang, galak na galak po ang puso ko sapagkat ang bawat lyrics ng kanyang inaawit ay ibinahagi sa akin ng aking Panginoon. Masasabi mang mga himig pang mundo. Kasi po, kapag ang ginamit natin lagi ay himig ng Espiritu, lalo na po sa mga bago-bago lamang pupunta, hindi
masyadong maa-appreciate kung hindi pa talagang bukas sa Panginoon. Subalit gamitan mo ng himig na pangmundo, siguradong kumbaga sa bangka o sa barko, madali silang makakasakay. Kaya yan po yung ibinahagi sa akin ng Panginoon na pinipili po niya yung mga awitin kung saan po sa lingwahe ng tao nire-revive. At sa revival, ang ginagamit yung lingwahe ng Espiritu upang higit ninyong ma-appreciate at maramdaman ninyo. May tanong po ako sa inyo. May tama po ba sa inyo ang bawat awit ng kapatid ko? 3 lang? 3 lang ang tinatamaan? Ulitin ko po yung tanong. Yung po bang bawat mensahe ng awiting inaawit ng kapatid na Mirna, may tama po ba sa inyo? Ayan, may tama. Sapagkat kailangang magkatama. Sapagkat ang bawat salita, ang bawat lyrics, ay hindi naman ako bilang tao ang may gusto, kundi iyon po ay pahatid at kalooban ng ating Panginoon. Sa dating buhay po, inaamin ko po, may talino akong taglay. Subalit ang talino ay talinong makasanlibutan. Dati, pag umaharap ako sa tao, sa mga guro, at kung ako'y naiimbita sa ibang lugar para magbigay ng talk sa mga teachers, ang topic ko po sa kanila ay tungkol sa paggawa ng lesson plan, tungkol sa paggawa ng test question, tungkol sa tinatawag na classroom management, tungkol sa tinatawag na mga teaching style, learning style. Yan po yung lagi kong dinidiscuss sa kanila. Subalit, 7 taon na ang nakararaan na iba na po yung tema na ibinigay sa akin ng Panginoon. Very seldom na lang po na yung mga dating topics na dinidiscuss ko ay nadidiscuss ko. Paano ko po namang ididiscuss dito? Hindi naman kayo mga guro, kundi kayo po ay inakay ng Ama para makarinig ng mga banal na aral niya na makapagbibigay ng inspirasyon. Kaya ang ibinibigay po ditong topic na pinag-uusapan ay mga bagay na may kinalaman sa kabanalan upang ang bawat isa sa atin ay maakay patungo sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Niyo po, nagalak po ang puso ko. Tinuturing ko pong ako'y mapalad. Bakit po? Sapagkat yung pong karunungang panlupa na natamu ko nang hindi ko pa siya kilala, mas pinayam sa sapagkat binahaginan din po niya ako ng karunungang pangkalangitan na dati ay wala akong taglay. Kaya po, I consider myself talagang mapalad. Sapagkat 2 uri ng karunungan ang ibinahagi niya sa akin. Kaya po, wala pong kamalayan yung dati kong lugar na iniwan na nagtatanong ko ano nga po ba yung lugar na tinunguhan ko. Maipagmamalaki ko po sa kanila na daig ko sila. Hindi po sa pagmamayabang. Bakit? Sila, ang alam nila, karunungang pansanlibutan. Samantalang ako, nakalamang ako sa kanila ng more than 100% sapagkat binahaginan ako ng Panginoon ng karunungang pangkalangitan. Kung hindi po dahil sa Kanya, hindi ko po mababanggit itong sa tuwin ng ako'y tatayo dito, meron akong sasabihin sa inyo. Sapagkat nakaupo po kami dyan, wala pong laman yung isip namin kung ano po yung sasabihin namin pagtayo namin dito. Subalit nang dahil sa Kanyang kapangyarihan, isinisilid po niya ang dapat naming sambitin oras na kami ay tumayo sa harapang ito. Sino po ang may bigay? Hindi po ako binigyan ni Mother. Bagamat nakita nyo kami nagkukwentuhan, hindi po niya ako binigyan. Kundi pagtayo ko dito, automatic, spontaneous, pinapasok po niya sa aking kaisipan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dati po, nang hindi pa po ako nakakarating dito, pag po meron kaming mga meeting at sasabihin sa akin ng
nag-assign sa meeting na, ma'am, kayo po yung mag-o-opening prayer sa next Administrative Council meeting. Alam niyo po, oras pong sabihin yon, kumakabog na po yung dibdib ko. Sapagkat sabi ko, ano kaya yung panalangin bibitiwang ko sa harap ng mga administrators? Kumakabog na po ako. At habang dumarating po yung araw, kinakabahan ako. Hanggang 1 week before the meeting, magko-concentrate ako, mauupo na ako, isusulat ko na po yung panalangin. Pero dito po, sadyang kakaiba ang kaloob ng Panginoon. Pupuspusin ka niya ng kagalakan. Kung uma-attend po kayo ng gawain sa gabi, di po ba may dulog? Dinudulog po kayo sa part ng awit na Come Holy Spirit. Meron po kaming schedule kung sino yung mag-i-invocation, sino yung magdudulog. Nakadikit po yun sa may hagdanan sa bawat petsa. Subalit mayroong pagkakataon na yung naka-assign sa araw na yun, wala pala. Hindi pala darating, wala pala siya. Kaya ikaw na nananahimik, bigla kang kakalabitin, Mami, kayo po ang magdudulog. Sasabihin sa'yo yun 2 minutes before. Pero kahit kailan, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Yung pinakamagandang dulog, para maidulog mo yung mga taong uma-attend ng gawain sa gabi, binabahagi niya sa aming kaisipan. Hindi po sa amin yon bilang tao. Sasabihin po, pagkatapos ng dulog, Mami, ang galing naman ng dulog mo. Mami, ang ganda naman ng dulog mo. Hindi po. Ginamit lang po yung bibig ko. Subalit mismong ang nagdadasal para sa ating Ama ay ang Panginoong Hesukristo na hinihingi kayo ng awa at habag sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, bakit po namin natamo ito? Hindi po exclusive ang gift na to sa mga alagad at sa mga piling tao lamang. Ang gift na ito ay open para sa lahat. Ang pinagkakaloob kay Mother, kay Tita Mirna, sa akin, sa iba kong kapatid na alagad na nandirito, kayang-kayang ipagkaloob din sa inyo ng Panginoon. Hindi po nag-e-exclusive ang Panginoon. Pwedeng ibigay sa iyo, pwedeng ibigay sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa ating lahat. Kaya lamang, para makamit natin ito, kailangan po natin ang malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay natatamo sa pamamagitan ng panalangin. Makakausap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ano nga bang hindi niya pakikinggan? Walang hindi sa pakikinggan sa bawat anak niya na dumudulog at nananalangin ng tapat sa kanya. Kaya mga kapatid, bakit ko po pinili na 7 taon na ako dito? Wala nang magandang trabaho. Yung trabaho ko po kasi ngayon sideline na lang Mahal kasi ko ng Diyos Nung iniwan ko po yung trabaho ko, kung hindi po ako mahal ng Diyos, totally, 0-0 balance ako kasi totally wala na akong income. Pero ang bait po niya Galak na galak po ang puso ko sa kabaitan niya sa akin, sa pagmamahal niya sa akin. Bakit po? Nabanggit ko na po ito noon. Nag-resign na nga po ako sa trabaho kasi mas pinili ko na dito na ako sa kanya. Hindi ko po siguro yon pipiliin kung hindi ako nakadama ng kagalakan. Hindi ko po siguro pipiliin yon kung hindi nagkaroon ng kapayapaan ng kaisipan ko. Dahil sa dalawang bagay na to, kagalakan at kapayapaan, iniwan ko na po yung trabaho ko na pinagsumikapan ko sa loob ng 22 taon. At alam niyo po, wala po talagang makakatumbas. Bait na bait, ang bait talaga ni God. Oras po akong mag-resign, tanda ko, March 2007. Mula po 2007, wala na akong trabaho 2007, March po ako nawalan na ng trabaho. April, tanda ko po yung buwan, April, pero yung date nakalimutan ko na. Pero yung oras, tanda ko pa.
between 7 to 8 in the morning. Katatapos ko lang manalangin sa harap ng larawan ko ng Divine Mercy sa aming tahanan. Katatayo ko lang, may kumakatok sa pintuan namin. Nang buksan ko po yung pintuan, nakita ko yung may-ari ng paaralan, St. Joseph School of Baliwag. Hindi po of Pampanga, of Baliwag. Pinatuloy ko po siya, sabi ko, ano ang pakay mo? Ma'am, may re-request po ako sa inyo eh. Hindi po ba estudyante nyo ako nung grade 5 at grade 6? Kayo po yung mentor ko eh. Pwede po ba ngayon kuhanin ko pa din kayong mentor? Saan? Sabi kong ganon. Hindi ba tapos ka na? Ma'am, sa school ko. Pwede bang tulungan ninyo ako para mapaunlad ko yung school ko? Sabi ko po sa kanya, anak, ayoko na. Gusto ko namang ma-enjoy yung remaining years ng life ko. Ayoko na ng stress. Sabi ko sa kanyang ganon. Kaya nga ako umalis na doon sa eskwela ang pinagtuturuan ko, ayoko nang matali sa oras. Kasi pag nakatali ka sa oras, gusto ko mang kumain, wala na akong oras kumain, lalo na po sa umaga. Mas priority ko yung mahabang tulog. Kaya hindi baling matulog ako hanggang alas 6, basta yung between 6 to 6:30, na igagaya ko na yung sarili ko papunta sa paaralan. Hindi ko na po nakukuhang kumain. Sabi ko, I miss my breakfast. Gusto ko naman makatikim ng breakfast. Eh kung ako'y babalik, wala. Yung inaasam ko sa buhay ko, hindi ko matatamo. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, Ma'am, hindi ko naman kayo uobligahing pumasok araw-araw eh. Kung kailangan lang po namin kayo, saka lang po namin kayo tatawagan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa madalit salita, walang tali sa oras. Kaya araw-araw, nandirito ako. Pupunta lamang ako sa kanila, pagkakailangan nila ako. And then ito lang po, very recently, pumasok po ako sa opisina niya. Sabi ko, nahihiya rin ako sa'yo. Kasi baka nag-e-expect ka ng presence ko everyday, pero hindi mo ako nakikita. Kaya baka nahihiya ka lang sa akin. Ako nang magsasabi sa'yo, magre-resign na ako. Nagpapaalam na ako sa kanya. Sabi niya sa akin, Ma'am, bakit po? Eh nahihiya nga ako sa'yo eh. Pinapasweldo mo ko, pero manaka-naka mo lang akong nakikita dito sa eskwelahan mo, sapagkat araw-araw ang presence ko nasa Divine Mercy, Paligid, Candaba, Pampanga. Sabi kong ganun sa kanya. Ma'am, wala pong problema. Basta po yung mga test questions na pinapadama sa email ninyo, check nyo na lang po. Pag po may admin meeting, once a month, doon na lang po kayo magpunta. At kung may problema po kami, te-text na lang po namin kayo. Buhayan Diyos. Palakpakan po natin siya. Bakit? Ayaw ng Diyos na mawalan ako ng allowance. Kahit papano, yung tinatanggap ko sa paaralan, allowance ko na yon. Para ko hindi ako masakay sa sasakyan ni Tita Grace, maiwan ako, meron man lang akong pan-tricycle. Kaya mga kapatid, wala pong masasayang. Subukan po ninyo na mag-spend ng more time sa ating Panginoon, hindi po niya kayo pababayaan at sa bawat araw, pupuspusin kayo ng kagalakan. Subukan po ninyo. Pag po nasubukan nyo na, kayo po mismo ang magpapatotoo. Totoo pala yung sinasabi nila. Kayo po, madalas kayo rito. Siguro po, nagagalak yung puso ninyo. Sapagkat kung lumbay pa rin ang tinatamo ninyo, definitely wala kayo rito. Pero bakit araw nandirito kayo? Ang dami mong labahin, di ba? Ang dami mong urungin, di ba? Ang dami mong dapat gampanan, di ba? Pero ba't ka nandirito? Kasi nagagalak ang puso mo. Kaya mga kapatid, kung ang karamdaman ang naging sanhi para makarating kayo rito, there is nothing to regret. Nagkasakit kayo, nakarating kayo rito, magpuri ka, magpasalamat ka, sapagkat mahal ka ng Ama. Yun ang kanyang naging kaparaanan upang ikaw ay maakay niya at maipadama sa iyo na ikaw ay mahal na mahal niya. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. May napulot po ba kayo?
alam niyo po, may sasabihin ako, and Mami Beth, please allow me and permission to say this. Alam niyo po, nadidinig niyo po ba siyang magbahagi? Sinasabi niya lagi, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen po ba doon? Madalas niya rin po sinasabing, mapakamapalad ko. Amen po ba doon? Pero alam niyo po ba, lahat tayo, mahal ng Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lahat po tayo mapalad. Kung si Mami Beth po ay binigyan ng ganong karunungan, pati si Mami Maris, pati si kapatid na Mirna, kung ano mang merong karunungan sila na mula sa Ama, tayo rin po meron ding ipinagkaloob sa atin ng Ama. At kung meron po tayong silang blessings na maraming natatanggap, tayo rin po naman, alam niyo po ba, only thing is, marahil hindi po natin alam na i-appreciate kung ano yung blessings na natatanggap natin. Amen po ba doon? Marahil po dumadating ang sandamakmak na blessings natin, kaso lang hindi natin na maramdaman sapagkat iba yung dinadama natin. Dinadama natin ito'y biyaya ng pantao. Amen po ba doon? Subalit, hindi po natin namamalayan na kaya ipinagkaloob ng tao na yun yung biyayang pangangailangan natin sapagkat ang Panginoon ang kumilos. Amen po ba doon? Yes, sapagkat sa bilang pagkatao po, hindi niya siguro kung ano man yung blessings na ibinagkaloob sa inyo, maaaring mas higit niyang kailangan yon. Pero bakit po ibinigay sa atin? Sapagkat ipinadama ng Panginoon na tayo ay nangangailangan. Kanya po kung nasasabi ng Mami Beth, ng Mami Maris, na siya ay mahal ng Diyos, na siya ay hindi pinababayaan ng Diyos, na siya ay mapakamapalad niya, tayo rin po naman ay ganun din naman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. All we have to do is, kailangan po maging marunong tayo magpasalamat sa Panginoon sa bawat biyaya nating natatamo na ito hindi natin makakamit kung hindi sa Kanyang kalooban. Amen po. At saka po yung dunong, marami po tayo niyan eh. Antas-antas nga lang, subalit kung ito ay gagamitin natin wisely, mai-share po natin ito ng tama rin naman sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kung po tayo ay makakadama ng ganito, iba yung kagalakan din po ang ating madadama. Kanya hindi natin sasabihin ng, buti pa si Mami Beth. Ganun pagka nagbabahagi si Mami Beth, lagi niya na lang sinasabi, mahal na mahal ako ng Diyos. Mapakamapalad ko. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Ang umiiral po sa atin kainggitan po pala. Bakit po yun lang binibigay sa Kanya yung tinitingnan natin? Bakit po hindi natin dinadama yung ipinagkakaloob sa atin? At hindi nyo po ba alam, lahat po kami may pagdalisay. Kahit si Mami Beth, maganda lang magdala yan. May pagdalisay po, subalit hindi na po marapat na ibahagi sa inyo kung hindi na marapat upang hindi na makabigat sa inyong damdamin at kalooban at pasanin. Amen po ba doon? Sapagkat nga po, sabi nga po, ang kailangan, tayo ay magdamayan, magtulungan, magpalakasan sa Panginoon. Amen po ba doon? At upang higit pa nating madama ang kagalakan, pakinggan natin ang Mother of the House kung saan siya ay puspos ng kagalakan kahapon. Sa araw-araw, hindi lang kahapon, kundi araw-araw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Maraming salamat sa iyo sa sobrang galak na sa bawat araw ay binabahagi mo na kailanman ay walang pagkasawa kang naghahandog na totoo sa aming mga hinirang mo, sa mga anak mong naghahanap sa iyo, sa mga anak mong tumatawag sa iyo, sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang matutunan yung kabanalan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung si Mami Beth ay napakamahal, dadagdagan ko po yun. Ako po'y sobrang mahal. Buhay po ang Diyos! Amen po ba yun? Sabi ng tao, lahat ng sobra masama. Kapag ang Diyos ang nagmahal ng sobra sa'yo, hindi masama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At isa po ako doon na nakadadama sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa akin. Bakit po? Kahapon po ay, siguro hindi niyo ako natanaw, andyan lang ako. Salamat sa Ama, hindi man ako naka-attend ng kabuuan ng misa, subalit yung homily po
ng pare ay aking napakinggan at kahit karampot lang, basta ang natandaan ko, perlas na tinipon at napakinabangan. Buhay po ba ang Diyos? Yung po ay sobrang galak na sa puso ko sapagkat kahapon po may ginampanan kami sa likod. Ito po yung himala na ginawa ng Diyos. Ang sabi po ng aking kapatid na Pearl ay ganito, Mother, hindi na ako bababa sapagkat naaamoy ko yung pabango ng mga kapatid ko, hindi kaya ng aking paghinga. Ano po? Kung maaari po at sa kalooban ng Ama, yun po yung sabi niya, dalhan nyo na lang po ako ng ostya, sabi niya, para dito na lang po ako sasabay na dudulog po ako sa Ama. O sige kapatid, sabi ko naman, syempre buong akala ko po makaka-attend ako ng bumisa. Andun, nagkaroon po nawagan po ang CAPS na kailangan naming mag-assist po sa likod, kami nila kapatid na Maritita, amort ibang mga alagad po. Nung oras na po sa oras po ng pagpapakain na po ng ostya, ako po ay kasalukuyan nagsasandok ng pagkain pantao. Ang sabi ko po ay ganito, Ama, sa kabila ng aming ginagampanan sa oras na ito ay para din sa'yo. Subalit ito ay kabusugan ng lupang katawan ng mga kapatid ko. Ang kahilingan ng kapatid ko ay hindi ko magagampanan. Iiwanan ko to, tapos hihingi ako. Hindi ko naman nabuo yung misa. Nawa po, ipagkaloob niyo po na may mahaplos na isang alagad na hindi wala man akong tinawagan o sinambitan, ipadama mo sa kanila na kailangan ng kapatid ko na confirm yung ostya na siya makakain. Alam niyo po ba kung ano yung galak ko? Natapos na po lahat. Yung isang alagad, si Chris, yung may birthday po kahapon. Salamat sa Ama, dakilain siya. Ang sabi po niya sa akin, Mami, inudyok sa puso ko, sa isip ko, na yung ostyang tinanggap ko ay ibigay kay Tita Pearl. At ako'y lumuluha. Sobrang galak ang naramdaman ko sapagkat nung oras po na yon na nagkukumunyon daw po, si kapatid na Pearl ay dumudulog sa Ama at pagmulat ng kanyang mata, si Chris po inaabot yung ostya sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganyan po kababaw ang galak ng mga hinirang. Yung sa kaparaanan na ginagampanan ng ating Diyos, na hindi mo man siya nakikitang bumababa para kalabitin ka, anak, anong kailangan mo? Sa isip mo lang at sa puso mo, may gagamitin siyang tao upang magalak ka. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, ako po yung sobrang galak. Sa aking nadarama sa bawat araw, sa lahat-lahat na sabi ko nga, Ama, kung naririto ka lang sa harapan, kung paano umaawit si kapatid na Myrna, si kapatid na Ling, at lahat ng umaawit, parang gusto ko siyang yapusin. Sabi ko, Mami Beth, alam mo kung nasa harap lang siya, Mami Beth, gusto ko siyang yapusin na napakahigpit at hahagkan ko pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sasabihin ng mga tao, ang arte naman yan, totoo po yun. Sapagkat, yun na lang po yung pangarap namin eh. Amen? Bakit? Kagaya ng sinabi ni Mami Beth, iniwan na ang lahat sa mundo ng tao. At manaka-naka man may panawagan, alam na ng Panginoon yung limitasyon kung paano kami gagalaw. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat kaya po niyang tumbasan ng higit pa kung ano yung iniwan mo. Amen? Na kung narinig niyo po yung bahagi ni Mami Beth at mga kapatid ko nagbabahagi, yung mga bagay-bagay na hindi namin ipundasyon sa unang buhay, ngayong andito kami, pinundasyon ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit? Alam niyo po, minsan tinanong ko yan sa Diyos, Ama, bakit ako? Sabi nga ni kapatid na Dory, why me? Sabi ni God, why not? Alam niyo po, sinagot din sa akin yun. Bakit hindi ikaw? Sa kabila ng lahat nakawala na wala silang makikita kahit na ano, para lang po ako namimitas ng dahon sa parang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mari sabihin niya, yabang naman ng kapatid na Marisa, ano bang ginagampanan yan? Simple lang po yung ginagampanan ko, nagluluto lang po. Amen? So, balit sa lahat ng ginagampanan ito, napakasarap. Sobrang sarap. Sapagkat puspos ng pag-ibig ang Diyos na hindi mo titingnan ang sarili mong alipin ka. Kundi titingnan mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, kaya ginagawa mo lahat ito. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa bawat araw, sabi ko nga, mahirap lang pong isa-isahin yung mga biyaya ng Diyos na kapag papagalak sa puso ko. Siyempre po, unang-una, yung kapuspusan ng Espiritu na bahagi sa ating mahal na Apo Kunching, na ikinalat at hinasik po sa aming lahat, sa ating lahat, tayong naririto. Nasabi nga ni Mami Beth, lahat tayo ay meron ng bahagi. Kailangan lang natin linangin.
Ipalinang po natin. Hindi maaari itinalsak lang yan tapos hindi mo na tiningnan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kailangan po, ito po ang sikreto. Nung kami tumungo sa dakong ito at inakay, syempre po, iba-iba po ang mga kaloob sa amin. Sa paghasik ng ating Panginoon, baka mamaya may buto ng munggo, sitaw, ampalaya, may araw yun kung kailan tutubo. Amen po ba yun? At ganun po yung naganap sa amin. Hindi pag dakakaraka-raka, pag tubo niya, alam na namin na yun ay tanim ng Diyos. Kundi bawat araw sa pagtungo sa dakong ito, na siya rin ang nangangalaga na itinanim niya, ngayon, nagbunga na at marami nang nasasarapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga sa Ama, Ama, salamat sa iyo. Sapagkat alam mo, muntik-munti ka na ako mapuot sa tao noong mga panahon sa unang buhay ko. Subalit, alam niyo po ba ngayon? Ginawang manhid ng Diyos ang puso ko sa makapagdudulot ng kasalanan sa akin. Kundi, ginawa po niya manhid ang puso ko doon sa makapagdudulot ng kasalanan sa akin. At ngayon, pinalalambot po niya doon sa makalulugod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po, napakarami pong hiwaga na ginawa sa akin ng Diyos. Sobrang napakarami. Sa bagay, wala po kayo makikita. Subalit, ako po'y nakadarama. Yung sobrang hiwaga at sobrang pagmamahal na binibigay sa akin ng Diyos. Na sa bawat araw, sabi ko nga sa Kanya, Ama, pwede pala yung ganon. Yung sumunod lang sa'yo, at pakakainin mo. Yung sumunod lang sa'yo at bubuhayin mo. Yung sumunod lang sa'yo at bibigyan mo. Yung pwede pala yun. Subalit bakit pinatupad na noong unang buhay na hindi pa kilala ang lugar na ito at si Apo Kunching, bakit puspos ng trabaho, sabi nga ni Mami Beth. Subalit hanggang doon lang. Ngayon alam niyo po ba, para kami mga ibon sa parang napakampay-kampay at pagdaka sa gabi, dumahapon, tutulog, pagbukas, kakain, maglilingkod sama, matutulog, lahat ng kailangan binibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Gusto niyo po bang gayahin yun? Subukan niyo po. Inaanyayahan po namin kayo. Kaya lang po nahihirapan ng tao na gawin yun. Bakit? Sapagkat hindi maisuko lahat. Buhay po ba ang Diyos? Subalit subukan niyo po na maisuko. Sino ba ang hindi nagkamalang salapi? Oo, mahirap lang kami. Subalit naroon yung kalooban ng Ama na may karunungan siyang ibinahagi din sa bawat isa na pwedeng gamitin po namin sa larangan ng pantao. At isa po ako doon. Sabi ko nga, isa po ako doon. Laway lang magkakapera ako. Kahit ngayon pwede kong gawin. Amen po ba yun? Subalit ayoko. Sapagkat ibinigay ko na po ang karapatan sa Ama na ako'y bubuhayin niya. Ibinigay ko po ang karapatan sa Ama na siya na may hawak ng remote control ng buhay ko. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, may galak na sobra ang aking nararamdaman. Sobrang galak na sabi ko nga, yung buhok ko para nakatis. Ano po? Sabi ko po kanina sa salamin, Ama, ang mahal ng riband eh. Amen? Pag nagpariband ako, ayoko naman po ng mura. Ang gusto ko po yung libo para po maganda ang labas. Tao po yun, pangarap ng tao. Subalit sabi ng Ama, Anak, gaano man kaunat ang buhok mo, kung hindi unat sa akin ang puso mo, wala rin kwenta ito. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nagalak ako. Ano man ang itsura mo, sobrang mahal kita. Yun ang sabi sa akin. Kaya ang binalik ko sa Kanya, Ama, hindi man kita nakikita, sobrang mahal kita. Kaya ginagawa ko ito lahat para sa iyo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Alam ko po, ang ilan sa inyo may mga salapi. Alam ko rin po ng ilan sa inyo may mga problema. Alam ko rin po ng ilan sa inyo naririto dahil may gusto ipagamot. O dili kaya, mayroong gustong apuhapin. Mga kapatid, ang tunay na mangangalaga sa bawat isa ng ating puso, ng ating isip, ay tanging ang Diyos lamang. At sa dakong ito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sobrang galak ang ibibigay sa atin. Alam niyo po kahapon, kukunin ko na yung pagkakataon na to, habang mahal na Apo po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu nagbabahagi, umiiyak po siya, kami po umiiyak din. Yung iyak na kaloob ng ating Panginoon, na siyempre po, bilang guro po namin sa Dahawit at magulang, talaga pong iyak ng galak at iyak ng, siyempre po, wala naman pong malilihim sa ginagampanan ng tao kapag ginusto ng Diyos na ibahagi sa'yo.
Subalit totoo po yun. Ang sakit ng kalangkingan, sakit ng buong katawan. Kaya nararamdaman po namin yung kung ano yung lumbay na dulot ng tao sa kabila ng kabutihan ng mahal na Apo Kunching, sa kabila ng pagpapakasakit, pagpaparaya, lahat-lahat. Alam din po namin yun. Subalit tayong lahat na tumanggap na totoo sa ating Panginoon, hindi natin magagawang manakit sapagkat alam natin, hindi tao ang nasasaktan, kundi ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya iiwanan ko po sa inyo upang sa bawat araw ng ating buhay, mapuspos tayo ng kagalakan sa dakong ito. Patuloy na naghahasik ng mga aral, patuloy na naglilinang ng kanyang itinanim, huwag niyo pong pahintulutan ng pababayaan. Ilahad at ilantad natin sa Diyos ang ating puso, ang ating isip, upang sa bawat araw ay madiligan niya ng kanyang mga mensahe at kayo mismo ay makatutuklas na ang buhay na Diyos, hindi man bumababa, hindi man kumakalabit, nasa tabi niyo lang, kasama niyo sa pagtulog at pagbangon sa umaga at sa bawat araw ay hindi lumilisan sa inyong katauhan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, mahal na Mother. May napulot po ba kayo? Na-inspire din po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, totoo, buhay ang Diyos. At iisang espiritu, sapagkat ito po ay minimiti kong ituran, ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Amen po ba doon? Kung kaya, ang lahat ng bagay, kung tayo ay may gagawing mabuti, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, kahit kanino pa man, hindi man natin ito pagmalaki, ito ay nababatid ng Panginoon. Amen po ba doon? At sabi pong madalas ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ano man ang itinanim mo, bunga nito ang aanihin mo. Amen po ba doon? Amen. At kanina po, kung paano sinabi ni Mother na ang buto ng sitaw, buto ng ampalaya, buto ng munggo, buto ng kahit ano pa, na kapag iyong itinanim, panapanahon ang pamumunga. Amen po ba doon? Subalit sa akin po, ang minimithi ko, ito po ay naway pakinggan nyo at pagtuunan nyo ng pansin. Minimithi ko po bilang isang alagad na kung paano gumanong-ganon ang kamay ni Mother bilang pamimitas daw ng dahon. Ang minimithi ko po ay ang pamimitas ng mahal na Apo Kunching na kung paano ang butong ihinasik niya ay kanya ng maani sa anong kaparaanan. Kung paano pong nagbabahagi sa atin at ang Panginoon, ang Banal na Espiritu at kung paano natin ito itinatanggap. Nawa po, sa kalooban niya, ang lahat ng makatanggap ay tumungo sa gitnang ito upang ipahayag ang hiwaga, ang kapangyarihan, kadakilaan ng Ama. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At tama po din yung sinabi ni Mother. Lahat po tayo may karunungan, antas-antas nga lang po. Subalit kung ito ay ating pagyayamanin, lalong higit sa pangkabanalan, alam ko po ang katatagan, kalakasan ng kaisipan at ng kalooban ay ipagkakaloob sa atin. Kahit sa umagang ito, ang lahat po ay pinasasalamatan ko, ang lahat na nagbahagi. At yung pong si kapatid na bunso, sorry, bukas na lang po ikaw umawit. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo upang